Bumili ang nanay ko ng 5 kilo ng ube ngayong araw para iluluto. So ano pang hinihintay natin? Let's go, lutuin natin. So kailangan una ay banlawan. I-brush muna. Then, ito na nga. Nabalot ko na yung ube. At tingnan nyo ang laki ng ube. Ito nahiwa ko na rin. Next, napansin ko nga pala meron akong nakitang hindi siya kulay ube. Para lang siyang kamote. Pero, binalatan ko yan. Katulad lang ng ube. Morning guys. Good Next, morning, manananggal. Yan. After ilang minuto, ganyan na siya. So, unti-unti na siyang lumalambot dahil sa mainit na tubig na kumukulo. Yan. Baliktad natin. Taas natin yung nasa baba at ibababa naman natin yung mga nasa taas para maluto ng maayos. Kanina pala meron yan takip. Pinatong ko lang din yung isa pang kawali dahil wala akong takip na malaki. So ito, napapansin nyo yung iba malambot na. Yan yung galing sa baba. Hinanda ko na rin pala yung kudkuran at lalagyan para mamaya. So hindi ko nipapakita paano ko siya makukutin. At ito na nga, hahangin ko na siya para pag nakote, tawagan ang kukurin ko. So ito, kung napapansin nyo, inisize ako na siyang nilalagay sa lalagyan at papalamigin ko lang ng konti. Sobrang dami nito, 5 kilo. Tiyak marami akong may luluto ngayon. Tulad nung isang taon, ganyan din. 5 kilo rin yung niluto ko. Dapat yung nanay ko yung magluto kaso ayoko na siya mapagod. So ako na yung nagluto. At multitasking pa nga ako nito eh. Naglalaba ako niyan. Napaikot ko lang muna yung washing machine. Tapos habang pinapalamig ko na yan, ay babalaw ako na yung damit. Yung damit nga pa lang yun ay sa akin at susunod naman yung kay nanay ko. Hindi ko na ipapakita na naglalaba ako. Pero, napapansin nyo, talagang busy ako. Sobrang dami. Sa mga gustong kumain ng ube, panoorin nyo lang kung paano siya step by step na iluluto. Hindi ko na rin pala ipapakita mamaya kung paano ko ilagay lahat yung mga sangkap. Pares lang naman din para ka lang nagpatong ng mga sangkap sa taas na kinudkod at ihahalo mo siya. So sobrang dami, medyo matagal lang magtanggal. O nga pala, sa ibang nagluluto ng ube iba yung version ko. Sa iba kasi, ang gagawin nila, babrush muna yan, lilinisan, tatanggalin yung putik. Kasi hindi ako kontento doon sa luluto ko siya na may balat pa. Kasi palagay ko meron pa yung putik. At kung papakuluan mo pag nabasag or nabiyak yung mismong bunga pag naluto na, syempre yung putik sisipsipin ng laman. So sa sarili kong version, ang ginawa ko, binrush ko muna siya kanina, then binalatan ko at pinaghihiwa ko na siya. Kaya yung tubig nito mamaya pupa din niya kahit konti. Pwedeng gamitin yan pandagdag na pangsabaw para
hindi ka na gumamit ng pure water mamaya. Kasi kung nagamit ka pa, tatabang na siya pag niluto mo. At yun na nga. Maya-maya lang yan, niluluto ko na yan. Ihalo ko na. So sabi ko nga, hindi ko na ipapakita kung paano ko siya pinaghalo-halo. Ito yung mga sangkap. 3 gatas na evap, 3 condensed, di ko na ipakita yung isa pa. 1 margarine at saka 1 kilo ng asukal. So ito na siya. Ihalo ko na siya. Yan sa mga mahilig sa ube, oh. Pwede nyo pang palaman to. Pwede nyo pang matamis pagkatapos ng pagkain mo ng kanin. Gagawin mo lang dito ay haloy mo siya ng ganyan dahil para hindi natutuyo sa ilalim o nasusunog. Kasi papait yan pag tumagal. So may iwasan mo yung nagbubuo sa baba gawa ng init and natutuyo siya at mamumuo. Unti-unti yan, mag-evaporate na yan. Yan, kung napapansin niyo, meron siya parang kulay na yellow. Nilagyan ko siya ng star margarine bago ko ilagay yung mismo pinaka-mixture para hindi siya magdikit sa gilid ng kawali. At ito na nga, final. Natuyo na siya ng konti at jammy na siya, oh. So ayan lang yan, ilalagay ko na sa mga hulmahan. Sarap yan, oh, kung titikman mo. So nakagawa ko ng maraming ube sa lalagyanan. Ito, cute, no? Yan. So hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat. Please comment down below sa mga mahilig sa ube. Thank you so much. Paki-share na lang and like my video.